ang Ninoy Aquino PTV Special Forum. Kanina na pag-usapan po natin yung early life ni Ninoy at yung I guess yung mga factors sa kanyang buhay kung bakit nag-trigger sa kanya itong pagmamahal sa kapayapaan at pagmamahal sa ating bansa. At maganda na ikwento na ating historia na talagang yung buhay niya naging interesante. Pero hindi pa rin alam ng ating mga kababayan kung anong klaseng senador siya. Anong klaseng mayor siya. Anong klaseng governor siya. Dahil lalo na sa konteksto nga nitong PDAF ngayon na pinag-uusapan, hindi lamang titulo pero kung ano ang nagagawa mo para sa ating taong bayan. Kaya mukhang si Ma'am Cecilda worked with Senator Ninoy. Pakikwento, ma'am, anong klaseng senador siya? Ano ang nagawa ni Ninoy habang buhay siya at nagtatrabaho bilang isang politiko ng ating bansa? Ako bilang isang alagad ng sining, napakahalaga ng paninindigan ni Ninoy para kung ngayon pag-iisipan natin nagkakagulo tayo dito sa PDAF, Kinapoles, siya kagad noong paman ang kanyang pagpapahalaga sa kaban ng bayan na hindi dapat wawaldasin. Dahil ang isa sa pinakamatingkad niyang mga talumpati sa privileged speech. At sa panahong yon, walang kusang babatikos kay Imelda, hindi ba? Glamorosa, First Lady. Ngunit tumindig siya sa Senado at ang kanyang ipinagtatanggol ay ang integridad ng tinatawag na War Veterans Fund, damage fund para sa ating veterans, educational. So tumindig siya, sabi niya, ano itong cultural center na ginagawang pantyon para kay Imelda? Yung perang yun ay para sa edukasyon, lalo na ng mga anak ng mga veterano. At sinabi nga niya na dapat ibalik na lamang ang isang batas, meron na noong National Commission for Culture and the Arts na batas noong panahon ni Macapagal. Pero hindi ipinatupad nila Marcos dahil yun nga gusto nilang ala Jacqueline Kennedy na patron of the arts. At dito, tumindig siya, binatikos siya, talagang sila, yun ang sabi nilang galit, dahil sinabi niya na huwag galawin yung perang yan sa bato at semento. Ang mahalaga ay gamitin talaga ito sa edukasyon. Bilang isang alagad ng sining, kami ay kumampi kay Ninoy. Kanya yun din ang galit nila sa amin. Dahil totoo naman, kung edukasyon talaga ang kailangan at kultura, dapat imbes na isang lugar sa bay na ngayon alam natin with climate change, maaaring malunod lahat yun. Ang mahalaga, kung talagang gusto nila ay building, there were at that time 67 provinces. Yung 67 million dollars ay dapat binigay na lang, ibinahagi sa bawat probinsya at sila ang magbuo ng tahanan para sa kultura na mula sa kanilang tradisyon at nilalarawan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Maraming salamat Kung hindi man, dapat ginamit sa arts education curriculum from kindergarten to high school. Ito ay isang tao, isang senador na tumindig na lumalaban para sa integridad ng paggamit ng tamang pondo para sa mamamayan. And we can see the parallelism with what's happening in the Senate right now. Siya katapang. Yes, and his son is continuing his fight against the PDAF. We can see that po. Makikita niyo ang relasyon at kahalagahan. Okay, and aside from that, marami pang ibang issue ang nilabanan ang dating senador. Tanungin naman natin kay Ma'am Cleo, ano pa po yung ibang nilabanan niya during martial law, yung bago po siya umalis patungong Amerika, sa inyo pong pagkakatanda? Alam mo, mahirap nang yung recall so many years ago. Basta ang nasa akin lang, ang kaya siya naging bayani kasi parang binuksan niya ang daan para ang kada mga karaniwang mamamayan ay maging bayani rin. Kasi nung siya ay nagsasalita sa Senado ng privilege speech, talagang hangang-hanga kami kasi nga para bang takip yung aming bibig na kahit marami kaming nakikitang hindi tama, hindi masabi kasi takot.
Tama yun. Diba? So- Parang takot. Pero nung siya nagsasalita, talagang nakakahanga. So, Kasi he gano'n dared to naman speak. talaga. At saka, siguro yung training niya sa pagiging reporter, punta siya sa Korea, yung mga panganib, talagang sasabihin mo, meron pa bang mga ibang ganitong kabataan? Kasi bata pa siya na talagang gustong niyang ibigay sa mga mamamayan kung ano ang katotohanan. Kasi ganun dapat ang, hindi ba, sa mga reporters, parang tayo, sabik tayong maniwala kung, mapakinggan kung ano ang katotohanan. Ganun lang naman, di ba? Ano pa ang totoo? Pero walang makapagsabi ng totoo kasi takot. Kasi Okay. oras na merong sabihin totoo, sabi nga ni former Senator Sagisag, nasa kulungan ka na, di ba? Kung minsan parang So, yun talaga yung naging role niya. He's put and stood Gumising. up. Now, tama yun, yung courage is the virtue that makes way for all the other virtues. Pero si Alvin, ating historian, mukhang may ibang detalye. Same question as Cathy. Yung iba man niyang pinaglaban. Bago pa i-declare ang martial law, sinabi na ni Ninoy sa garrison state in the make na ang ating civilian setup is slowly being transformed into a military state. Okay? Nagkakaroon ng creeping militarization of our civilian setup. When Ninoy said that, that's 4 years before the declaration of martial law. That's 1968. Nung lumabas ito sa balita, pinuri si Ninoy para sa tapang niya na magsalita laban sa rehimeng Marcos. Pero maraming mga tao ang hindi agad nagtiwala. Totoo kayang ide-declare ang martial law. Until one day, in 1972, dineclare ang martial law at yung mga tao siguro naisip, totoo pala yung warning na binigay ni Ninoy sa atin. But aside from that, no, ang pinakamaalala natin kay Ninoy, he had so much faith in the democratic form of government na binuwag ng pagkakadeklara ng diktadurang Marcos. At isa sa mga pinakamatingkad na pinaglaban niya ay ang freedom of speech, freedom of the press. Para sa kanya, ang mga sibilyan ay hindi dapat nililitis sa mga military sapagkat siya mismo ay naging biktima nito. At naisip ko lang, sa kasalukuyang suliranin natin sa pork barrel, si Ninoy po, ang kanyang role sa Senado, pinaka-naalala siya bilang fiscalizer. At siya po yung original na Mr. Expose, no? Senate Wonderboy ang tawag sa kanya. Pinakabata, pero kapag pumunta sa Senate floor, walang makakatapat sa detalye, sa memorya, sa bilis magsalita, at kung gaano katibay yung mga ebidensya na inihaharap niya. Okay. Senator Sagisag, katanungan po para sa inyo. Nakulong po dito sa Pilipinas si Ninoy bago po siya pumunta ng Amerika. Ayaw po niya sana. Bakit po siya pumayag kalaunan, Mr. Senator? Kasi nung May 1980, after more than 7 years na nakakulong, may nagsabi na talagang pag hindi pa siya nagpagamot, kasi yung sa pamilya nila, even yung father niya died yata at 53, also of a heart problem. Nasa lahi talaga nila, yung sakit sa puso ayaw man niya, natakot naman ng rehimen na baka kung may mangyari dito, silang pagbibintangan. Kaya eventually, the decision was made na papuntahin sa Estados Unidos. So yun ang nangyari dyan. At doon kami nagkita nga noong 1982. Ano siya, nasa Harvard. At siguro tinawagan ko dahil binigay sa akin ang numero ni Ernie Maceda. Ganun, hindi ko siya kakilala, hindi ko siya nakausap. Pero yung dating, yung para kayong talagang long time friends, no? And then he was driving by himself. Wala silang driver, I think may katulong. Yun namang obscure wife niya, nagaganchilyo lang yun I mean, plain housewife talaga. So, mga total of mga 10 hours yata kami nagkwentuhan. Harvard, IT, and then dun sa Newton home. Pero ibig sabihin ng 10 oras, siguro 9 na oras at 40 minutos sa kanya. Ako from time to time, nag-i-interrupt para maalala niyang hindi naman ako part of the furniture. But he was so fascinating.
Meaning mo, SADC, Vietnam, itong Korea, talagang you had to hang on every word he uttered. Pero yun nga, yung misis naman niya, hindi naman nakikialam eh. Nagtinimpla lang yata kami ng kape at gaganchilyo lang at the background. Kaya yung sabi ni Ninoy, ni Chino Roses, ang susunod kay Marcos, Aquino. Pero mali ang sex, ang akala niya si Ninoy. Yung pala yung Ali. Okay. Yun ang gagansilyo pala. Si Ayan. Ma'am Cecile is ready to tell us the story of their Boston time. Pero bago po yan, para siguro maintindihan lang yung picture natin, gusto kong tanungin si Commissioner Mamawag. Sir, gaano ka seryoso or gaano kalala ang human rights situation sa Pilipinas at that time bago umalis sila Ninoy at Cory papuntong I am from Mindanao, no? Yung nangyayari doon sa Habita Massacre, ay yun ang nag-ignite din sa Mindanao. Doon nag-emerge yung Muslim movement, no? Bakit gagamitin sila sa isang illegal na pag-atake sa ibang lugar outside the Philippines. Walang commission human rights noon. Pag tepo ka talaga. Walang mga extrajudicial killings, patahin ka lang agad. Walang enforced disappearance, walang torture, talagang nangyayari lang yun. So, itong bagong batas ay makikita mo na marami. Itong batas na ginawa na yon, reparation on martial law victims, ay makikita mo na ang dami na biktima, na mga kamag-anak o sila mismong biktima. Handa na nga sila doon sa panahon ng martial law period. So, yun lang, 2 words. Never again to martial law. Habang itinatanong po ng aking kasamang si Mark yung tanong na yan, ay nakita ko po si Senador Sagisag na napailing at medyo nagbago ang inyong muka. Pakikwento nga po sa amin, personally, yung experience nyo po during martial law. Kami nasa kolehiyo, walang human rights eh. Nadinig ko yung human rights nung grade school ako sa Makati Elementary. Dahil Universal Declaration of Human Rights, December 10. But hanggang nag-aral ako dito, nag-aral ako abroad, walang pinag-uusapang human rights. Nagkaroon lang ng human rights lawyer in the legal zoo. Dahil dito, nandumating ang desaparecidos, torture. Dahil, can you imagine someone like Ninoy and Kapepe being detained for years without being charged? Talagang yung si Hermon Lagman, kapatid ni na Edsel, dinukot ng May 1977. Up to now, hindi malaman ng pamilya kung ano nangyari. Kahit pusa, at the end of the day, pag wala dyan, you fret. Tao pa. Kaya yung nanay niya, hanggang nung mamatay yata, last year or 2 years ago, tuwing titingin sa bintana, kamukha ng nararanasan ngayon ni Edith Burgos na baka yung susunod na kakatok, sana yung anak ko na. Dahil yung mapatayan ka o tayo, may closure dahil ililibing nyo, etc. Pero yung dinukot, walang closure Every day you fret and worry. Kaya, yun nga, ang victims no, naka-record, at least 70,000 yung mga nakulong. We think the figure was higher. Pero ito lang yung nire-record ng Task Force detainees, si Sister Mariani. And then in 1986, after the change in government, dahil si Jose Mariveles at saka si Robert Swift nung human rights class suit sa Honolulu. Ang nanalo doon, mga 10,000 lang. Dahil ang daming biktima, kamukha ni na Ninoy, ni na Uncle Jovi Salonga, ayaw nilang mag-claim dahil they thought they did it for the country. Pero we had to appeal to them na kayo naman mag-apply dahil pag wala nag-apply,
sasabihin ni Marcos anong pinagsasabi nilang karahasan ng batas militar? Kung ganun kalala ang sitwasyon, must have been quite a relief for Ninoy and the family na napunta nga sila sa Amerika, Ma'am Cecil. Pero ang tanong, while they were in the US, how active was Ninoy in monitoring the situation in the Philippines and still helping the cause in the Philippines? And was he ever forgotten by the Filipino people while he was in the US? Hindi. Kasi bago nun, sasabayan ko lang yung sinabi, dahil kailangan malaman ng mga tao, ano ba ibig sabihin talaga ng paglabag sa karapatan sinasabi ni Rene. Sarado yung mga periodiko Hindi totoo radyo, telebisyon, naging kanila lamang. Kongreso at Senado, sarado. Lahat talaga gumagalaw sa ano. Ako diretso, sinabihan ako ng Defense Minister, you better tell Alvarez to surrender or he'll be shot on sight. Ganun sila manakot, ganun sila gagawin nila kung anong sasabihin Defense nila. Minister at the time. The Defense Minister warned you. Yeah. So, pero tumakas nga, hindi ba? Tumakas siya, tumakas din ako. Maraming mga iba. At doon, wala kaming ginawa kung hindi to follow the process here, pati yung kanyang tinatawag na hunger strike, lahat sinasabayan namin hanggang sa nung makapunta siya rito. Pero kanya siya nakapunta sa States, in exile, dahil natakot rin ang rehimen na mamatay sa kanilang kamay si Ninoy. Pero ang sabi noon ni Imelda sa kanya, paoperahin ka namin sa Heart Center. Sabi ni Ninoy, Heart Center? Bakit naman doon, di ba? Gusto talagang operahan siya sa isang lugar na may seguridad na hindi siya papatayin sa operasyon. So, kanya napilitan ang pamahalaan na hayaan si Ninoy to go on exile at doon nga siya inoperahan sa Dallas. Tuwang-tuwa talaga ang mga Pilipino sa Amerika sapagkat naduduwag lahat Meron silang selective terror Yung kapatid nga ng husband ko, tortured and killed, hindi ba? So, yun ang sabi nila, pag magsalita ka, pag lumabang ka, kahit na 20,000 miles away, tepok ang pamilya mo. Kanya, kontrolado nila. Pero nung dumating si Ninoy, he was a spark kasi ibang klase nga siya yung kanyang karanasan, ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagmamahal at kitang-kita mo ang pagbabago at pananalig sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Saan man pumunta, may freedom trail yan kung saan-saan dahil nakatatag ang mga iba't iba. Yung lobby sa US Congress, lahat yun, aktibo siya. Kasama siya sa pagpapaikot nito kasi my husband then was Secretary General of the movement. Kanya mahalaga ang pagdating ni Ninoy sa Amerika. Nagbigay talaga siya ng buhay at sigla. Parang blood transfusion dahil tinatakot maski na tao sa labas ng bansa. Okay. Mamaya po, babalikan pa natin ang diskusyon kasama ang ating mga panauhin, pero tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Atty. Mark. Balikan muna natin yung mga estudyante nating bisita mula sa Benigno Ninoy Aquino High School ng Makati. So, may katanungan si Kyle Francis Mabasa. Kyle? Good evening po. Yung tanong ko po ay para kay Ma'am Cleo. Bakit tsaka ano po yung bagay na naging daan upang bumuo po kayo ng isang organisasyon na may patungkol po kay Ninoy? Go. Yes. Go ahead, ma'am. Okay. Naintindihan ko. Ang ibig mo sabihin yung kung bakit kami nagforma ng organisasyon. Actually, yung organisasyon namin na-forma na noong 2009. Hindi pa formado yung organisasyon namin nung panahon ni Ninoy. Pero marami sa membro namin parang na-affecto nadaanan yung panahon ni Ninoy nung siya ay pinatla nga. Kanina, nasabi ko na tama si Cecil na hindi nawala sa isip ng mga tao si Ninoy. Pero, ang sinabi din niya na takot kami magsalita, magbigay ng pahiwagat sa aming mga nasa sa loob. Yun ang palagay ko na
na nag-ano sa amin na maggawa ng mag-anid para parang naging bayani na rin kami sa maliliit na bagay kasi gumawa kami ng mga sari-sariling grupo na para mabigyan ng daan kasi nung mamatay siya, nung pinatay siya, noon lumabas yung mga karaniwang tao na wala namang kaanib na politika, kaanib na organisasyon, hindi walang organisasyon, basta parang lumabas lang sa kanilang mga tahanan para sabihin, sandali lang, tama na yung ginagawa nyo. Di ba parang si Ninoy, ang kanyang pagkamatay, ang nagbigay lakas loob sa mga mamamayan na ordinaryo, kagaya nyo, na mga ano, Heka, pwede tayo magsalita. Si Ninoy nagsalita. Tayo rin pwede. Alright, sige. Kaya nagkaroon tayo ng lakas Alright, loob. ma'am, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cleo. Sige, isa pang katanungan, si Justin naman, magtatanong si Sophia Factes naman. Sophia? Good evening po. Ang tanong ko po kay Sir Alvin. Sir Alvin, gusto ko lang po malaman sa lahat po ng ginawa ni Ninoy para po mapaunlad yung ating bansa, ano po yung pinaka-best na ginawa niya bilang isang politician? Bilang politiko, sa tingin ko marami pa siyang magagawa sana sa Senado kung hindi dineklara yung martial law. Dapat nating tandaan yung papel ni Ninoy sa Senado siguro. Sa akin, ang highlight nito bago siya nakulong, kasi yung tanong mo bilang politiko, no? Ang highlight ng bago nakulong si Ninoy ay yung kanyang papel bilang pangunahing kritiko ng Marcos regime. Now, lahat itong mga issue na ito, no? Katiwalian, saan napupunta ang pera ng bayan, karahasan kung paano pinatatahimik ng police, no, ng konstabularyo at ng military, yung mga nangangahas na magsalita laban sa rehimen. Ito yung mga pinaglaban ni Ninoy. Ito yung mga pangunahin, no? Yung nabanggit kanina ni Sir na Jabida Massacre, it fanned the flames of Moro secessionism. Di ba nabuhay kamakailan ang issue ng Sabah? Okay? Na-uncover ni Ninoy bilang senador na si Marcos ay bumuo ng isang special force at tinrain sa Corregidor Island para sakupin ang Sabah. Okay? Ang sabi ni Marcos sa kanya, wag mo na yang ilabas sa media kasi baka magkaroon tayo ng problema with our relations with Malaysia. Okay? Pero pinili ni Ninoy na ilabas yun. Bakit? Sabi ni Ninoy, hindi lamang tayo narito para gumawa ng batas. Kung pwede tayong may gawin para mag-imbestiga sa mga pang-aabusong ginagawa ng gobyerno, dapat natin itong gawin. Sabi ng isang senador, si Senador Teves, no, ang pagtuunan daw ng pansin ay budget. Sabi ni Ninoy, bakit? Mas mahalaga ba ang buhay? Mas mahalaga ba ang budget pag-usapan kaysa buhay ng mga tao? Totoong mga tao itong namatay. At sabi ni Ninoy, hindi ako naglalagay sa panganib sa Pilipinas, kundi ang Pangulo mismo na gumawa ng special force na yan. So, ang papel ni Ninoy bilang senador ay nandun sa pagiging matapang na kritiko. Okay? At bagaman it is true that he contributed to every single important bill na filed, okay? Pinakamaalala natin si Ninoy bilang fiscalizer, ang pangunahing kritiko ng rehimeng Marcos at tagapagsalita ng mga Pilipinong hindi aware dun sa mga issue. Okay, at hanggang sa kanyang pagbabalik dito sa bansa, pinakita niya yung katapangan na yan na binanggit ng ating historian na si Alvin. Magbabalik pa po ang PTV Special Forum.